Sa unang sinag ng araw, unti-unting gumigising ang palengke ng San Isidro. Hindi ito simpleng lugar. Ito'y parang isang mundo na may sariling ritmo. Isang mundo na buhay kahit walang oras para huminga. Sa labas, maririnig mo agad ang ugong ng tricycle na bumubusina habang dumadaan sa makipot na kalsadang puno ng tao. Sa loob, halo-halong amoy ng isda, karne, gulay at basang-basang kahoy ang sumasalubong sa kahit sinong papasok. May mga tindera na maagang nag-aayos ng paninda. May mga lalaki na nagbubuhat ng kahon at may mga batang tumatakbo sa pagitan ng pwesto habang may hawak na tinapay na pampalipas gutom. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pwesto na palaging unang mapapansin. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa ingay. Si Mang Romy. Si Mang Romy ay matagal na sa palengke. Kung titingnan mo siya mula malayo, halatang sanay na sa hirap ng buhay. Kayumanggi ang balat sa sobrang init ng araw. Magaspang ang kamay sa paulit-ulit na pagbubuhat ng kahon ng gulay. At may matang palaging alerto. Parang laging may binabantayan. Pero sa likod ng lahat ng yon, may ibang bagay na mas nangingibabaw sa kanya. Ang ugali niyang hindi madaling lapitan. Tuwing umaga, bago pa man tuluyang magising ang buong palengke, siya na ang unang bumabasag ng katahimikan. Ako ang may pinakamagandang paninda dito sa palengke. Fresh na fresh to. Kung sa iba kayo bibili, baka magsisisi kayo. Yung boses niya, hindi lang basta malakas, parang humahamon. Parang gustong patunayan sa lahat na siya ang pinakamataas, pinakamagaling at hindi pwedeng tapakan. May ilang mamimili na napapatingin sa kanya. May iba na napapailing na lang habang dumadaan. May isang babae na napabulong sa kasama niya habang bitbit ang bayong. Laging ganyan si Mang Romy. Parang lagi siyang nakikipaglaban kahit wala namang kalaban. Hindi niya naririnig o mas tamang sabihin, hindi niya pinapakinggan. Sa loob ng isip ni Romy, ibang laban ang umiikot. Habang inaayos niya ang maduduming dahon ng repolyo at inaayos ang kamatis sa kahon. Paulit-ulit ang kanyang iniisip. Kapag humina ka dito, tapos ka. Kapag nagpakita ka ng awa, lalapain ka nila. Sa labas, biro lang sa kanya. Pero sa loob ng iba, unti-unting lumiliit ang loob. Isang madaling araw, habang malamig pa ang hangin at basa pa ang semento ng palengke, maingat na inaayos ni Mang Romy ang kanyang pwesto. Isa-isa niyang inilalabas ang mga kahon ng gulay. Maingat pero hindi mahinaho ng isip niya. Kailangan mauuna ako sa pwesto. Pag naunahan ako, mahina ang benta. Sa bawat kilos niya, may kaba na hindi niya inaamin. Hindi kaba ng gutom, kundi kaba ng mawalan. Sa gilid ng pwesto niya, may matandang tindera na tahimik na dumating. May dalang lumang basket at halatang pagod sa paglalakad. Lumapit ito kay Romy. "Romy, anak, pwede bang kahit konting space lang? Maaga lang talaga ako ngayon." Saglit na huminto si Romy. Sandaling katahimikan. Sa paligid, parang humina ang ingay. Sa isip niya, kung papayag ako, baka maubos ang pwesto ko. Tumingin siya sa matanda. Walang emosyon sa mukha niya. "Lola, maghanap ka na lang ng iba." Tumahimik ang matanda. Sandaling hindi kumibo. Tapos dahan-dahan tumalikod. May bigat ang bawat hakbang niya. May ilang tindera ang nakatingin. May umiling. May nagbuntong hininga. Ngulit, walang nagsalita. Sa loob ni Mang Romy, hindi agad nawala ang pakiramdam. Habang inaayos niya ang gulay, may kakaibang bigat na dahan-dahang dumadampi sa dibdib niya. Bakit parang may mali? Napatingin siya sa pwesto ng matanda na lumayo, tahimik, mahina pero mabilis din niya itong itinabuhi sa isip. Wala yan, trabaho lang to. Sa labas ng palengke, unti-unting sumisikat ang araw, nagkakagulo na ang tao, mas dumadami ang customer, mas lumalakas ang ingay. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Romy ay nakatayo pa rin, hawak ang kanyang panindang gulay. Hindi alam na sa likod ng kanyang bawat sigaw at yabang, may unti-unting binubuong pagbabago
ang buhay na hindi pa niya nakikita. Isang pagbabago na magsisimula hindi sa giyera, kundi sa isang simpleng panung na matagal niyang iniiwasan. Hanggang kailan ka tatakbo palayo sa sarili mong ugali? Pagbalik ni Mang Romy sa palengke matapos ng ilang araw na panhihina, iba na ang pakiramdam ng paligid. Hindi na gaya ng dati na may bumabati sa kanya at may mga lumanampas na lang na parang hindi siya nakikita. Hanggang sa isang umaga, napansin niya ang isang suki na matagal na niyang customer. Bit-bit ang bayong, direk-direksyo itong lumiko sa kabilang pwesto. Natigilan si Romy. "Hoy, saan ka pupunta?" Huminto sandali ang customer. "Romy, pasensya na. Dito na lang muna ako." "Bakit? Ano bang problema?" Tahimik sandali ang customer. "Wala naman. Mas magaan lang dito." Sa isip ni Romy, magaan o mas maayos lang silang pakitunguhan. Pero ang lumabas sa bibig niya ay matigas. E di doon ka kung gusto mo. Pagtalikod ng customer, hindi niya inaasahan ang bigat na biglang dumapo sa dibdib niya. Parang may unti-unting humihigop ng dati niyang tiwala. Bakit parang ang bilis nilang umalis? Isang hapon, dumating ang supplier niya. Pero imbes na maagang magkabenta sa kanya, nilampasan siya nito. "Boss, dito muna ako sa kabila." "Hoy, ako ang regular mo." Tumawa lang ang supplier. "Romy, alam mo naman, mahirap na makipag-deal kung laging mainit ang ulo." Natigilan si Romy. Sa isip niya, mainit ang ulo o hindi lang nila kaya ang totoo kong salita. Pero hindi sumagot ang supplier at sa unang pagkakataon, naiwan siyang nakatingin sa mga kahon na hindi na sa kanya unang ihahain. Habang lumilipas ang araw, may isang bagay na unti-unting nagbago sa palengke. Hindi ang ingay, kundi ang katahimikan sa paligid niya. Hindi na siya pinapansin ng ibang tindero at hindi na siya kinakausap tulad ng dati. Kapag dumadaan siya, may mga umiiwas ng tingin. Sa isip niya, parang may pader na tumutubo sa paligid ko. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng paninda, napansin niyang mas kaunti na ang laman ng kanyang pwesto. Mas kaunti ang kita, mas kaunti ang bumibili, at mas marami ang lumalayo. Tahimik siyang napaupo sandali. Ito ba ang bunga ng lahat ng sinabi ko? Ngunit agad din niyang pinatay ang inisip. Hindi sila ang problema, hindi ako. Isang umaga, sinubukan niyang makipag-usap sa katabing tindero. "Pre, kamusta benta mo?" Hindi siya tinignan. Okay lang." "Pre, baka pwede tayong magtulungan sa supplier." "Romy, wag na muna ha." Natigilan siya sa isip niya. Kailan pa sila naging ganito kalayo sa akin? Ngunit sa halip na makipag-ayos, tumalikod siya. At habang tumatalikod, may narinig siyang bulong. Dati, okay naman yan. Nag-iba lang talaga ang ugali. Tumagos iyon sa kanya, pero hindi siya lumingon. Lumipas sa mga araw, mas maaga siyang pumupunta sa palengke, mas matagal siyang nag-aayos at mas tahimik siya. Pero ang katahimikan, hindi na ginhawa, kundi bigat. Habang nakaupo siya, napatingin siya sa paligid. Mga tindero na nagtatawanan, mga customer na may kausap, at ang mga taong may koneksyon. At siya mag-isa sa gitna ng ingay. Dati ako yung maingay dito. Bakit ngayon parang wala na akong boses? Isang gabi, habang binibilang niya ang kita, may mali. Mali ang bilang ulit. Mali pa rin. Huminto siya, napahawak sa ulo, tahimik. Sa isip niya, bakit hindi na gumagana ang lahat ng ginagawa ko? Ano bang mali sa akin? Unang beses, hindi niya alam ang sagot. Tahimik ang paligid, taning tunog ng palengke na unti-unting nauubos ang tao. At si Mang Romy, unti-unting nauubos din ang dating tiwala sa sarili niya. Isang hapon, habang inaayos niya ang paninda, bigla siyang napahinto. Dumaan ang bata, yung batang dati niyang tinaboy. Pero ngayon, hindi ito humihingi at may bitbit itong maliit na supot ng pagkain.
Natigilan si Romy. Bakit bumalik siya? At sa sandaling iyon, hindi pa dumarating ang pagbabago, pero nagsimula na ang pagguho ng lahat ng paniniwala niya. Dahan-dahan, tahimik at hindi niya mapigilan. Tahimik ang palengke noong umagang iyon. Hindi tulad ng dati na maingay at magulo. Ngayon parang mas mabigat ang bawat tunog ng patak ng ulan sa bubong ng mga pwesto. Si Mang Romy maagang dumating. Hindi dahil sa benta kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi na niya maintindihan. Habang inaayos niya ang mga gulay, paulit-ulit sa isip niya ang sulat na natagpuan niya. Hindi mo ako sinira, tinulak mo ako. Hindi siya mapakali, parang may bumabalik na tanong sa kanya kung hindi ko siya tinaboy. Nasaan na kaya siya mayan? Biglang may lumapit na isang lalaki na nakasuit. Maayos ang tindig at hindi bagay sa palengke. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. "Romy," sabi ng lalaki. Natigilan siya. Hindi niya kilala ang boses pero may kung anong pamilyar sa pangalan niya. "Matagal kitang hinahanap." Napakurap si Romy. "Ha? Kilala ba kita?" Sandaling katahimikan at doon unti-unting lumambot ang mukha ng lalaki. Hindi mo ako kilala ngayon. Pero dati, bata ako na pinagalitan mo sa palengke na to. Parang huminto ang paligid. Ang tunog ng ulan, ang ingay ng tricycle at ang boses ng ibang tao, lahat nawala sa pandinig niya. Sa tisip ni Romy, siya yung bata. Ngumiti ang lalaki pero hindi masaya ang ngiti, kundi mabigat. "Hindi ako bumalik para sumbatan ka. Bumalik ako para tapusin kung ano ang sinimulan mo sa akin." Natigilan si Romy. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahan naglabas ng papel ang lalaki. Hindi na sulat kundi dokumento. "May negosyo na ako ngayon. Malayo na sa palengke na to. Pero alam mo ba kung paano nagsimula lahat?" Tumitig siya kay Romy. "Sa araw na tinaboy mo ako, wala akong makain. Walang tutulong sa akin. Akala ko, katapusan ko na." Humigpit ang dibdib ni Romy. Sa isip niya, kung tinulungan ko siya noon. Pero nagpatuloy ang lalaki. "Pero hindi ako namatay doon. Natuto akong lumaban. Natuto akong mag-isa. Natuto akong bumuo ng buhay na hindi nakadepende sa awa ng kahit sino." Tahimik si Romy nang di makapagsalita. At doon bumagsak ang pinakamabigat na linya. "Hindi mo ako sinira. Ginawa mo lang akong tao na hindi na kailanman hihingi ng tulong kahit kanino." Lumapit ang lalaki ng kaunti. Pero alam mo ba ang mas ironic, Romy? Natigilan siya. "Kung tinulungan mo ako noon, baka hindi ako naging ganito kalakas." Sandaling katahimikan. Tanging ulan lang ang maririnig. "Pero may kapalit. Tinalikuran ko lahat ng tao. Hindi na ako marunong humingi ng tulong. Hindi na ako marunong magtiwala." Tumingin siya kay Romy. "Lahat ng itinuro mo sa akin noon, dala-dala ko hanggang ngayon." At doon, mas lumalim ang sugat, hindi lang sa bata kundi kay Romy mismo. Napaupo si Mang Romy dahan-dahan, parang bigat ng buong buhay niya ang bumagsak sa kanya. Sa isip niya, akala ko simpleng pagtanggi lang yun, pero buong buhay niya pala ang nabago. Tumingin siya sa paligid ng palengke, yung lugar na dati niyang pinagmamalaki, ngayon parang mas tahimik kesa dati. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, hindi niya ipinagmamalaki ang sarili niya at hindi rin siya nag-justify. "Pasensya na," mahina niyang sabi. Hindi para sa benta, kundi para sa taong nasa harap niya. Ngumiti ang lalaki. Ngayon, mas totoo na. "Hindi ko na kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko lang ay malaman mo na lahat ng ginagawa natin sa iba may buhay na binabago." Tumingin siya kay Romy. "Sa akin, naging lakas. Sa iyo, naging konsensya." Tumalikod ang lalaki dahan-dahan. Hindi galit, hindi masaya, kundi payapa.
Habang nawawala siya sa gitna ng ulan, naiwan si Mang Romy, mag-isa, pero hindi na tulad ng dati. Sa isip niya, hindi pala laging dumarating ang pagbabago bilang ginhawa. Minsan, dumarating ito bilang bigat na habang buhay mong dadalhin. At sa huling sandali, tumingin siya sa kanyang pwesto sa mga gulay sa palengke at sa mga taong dumadaan. Ngayon, hindi na siya sigurado kung siya pa rin ang Mang Romy na kilala nila o siya na ang taong natutong mabuhay kasama ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Ang isang maliit na salita o kilos na parang wala lang sa atin, pwedeng maging simula ng habang buhay na pagbabago sa iba. Hindi lahat ng sugat nakikita. Minsan, ang yabang at pananalita ang pinakamalalim na sugat na naiiwan. Kaya bago ka magsalita o umasta, tandaan mo, hindi mo hawak kung gaano kalalim ang tatama nito sa ibang tao. Kung may natutunan ka sa kwento o kung may nakuha kang aral mula rito, baka pwede mo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. Sana ang aral na ito ay magamit mo sa iyong buhay at maging gabay sa bawat hakbang mo sa hinaharap. At maraming salamat sa panonood.